sa kalsada. Puno ng usok pero di nagre-reklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, bawat at kwento, pag-ani ka, alam mo ba yun? Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Kahit ulan o init, tuloy-tuloy ang pag-ikot. Para sa mesa'y laging may pagkain na nakaluto. Sa bawat daang tinatahak, sa bawat pawis na pumapatak, pag-ani ka, hindi ka nag-isa. Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Magandang araw mga bagani. Welcome sa Bagani ng Kalsada. Ngayong araw, medyo kakaibang episode natin. Wala tayong maraming guest, nakita nyo naman. Wala tayong maraming o malaking panel. Isa lang ang gusto naming makilala nyo. Ang pangalan niya ay si Sharon. Pero hindi si Ate Shawi ito ha. Isa siyang tricycle driver mula sa Tumana, Marikina. Isipin nyo, Sharon ang pangalan pero tricycle driver. Ibig sabihin, babae. At sa unang tingin, parang ordinaryong tricycle driver lang siya. Pero kapag nakilala mo siya, malalaman mong may dala siyang kwento na pamilyar sa maraming Pilipino. Kwento ng trabaho, kwento ng pamilya, at especially kwento ng sakripisyo. At higit sa lahat, kwento ng isang taong hindi pwedeng sumuko. Gano'n naman kaya tayo naghahanap buhay. Kahit anong hanap buhay natin, mabigat man yan o magaan, para talaga may pinaglalaanan naman kasi talaga. Kaya ngayong episode, gusto naming dalhin kayo sa isang araw sa buhay ni Sharon. Pwede ba nating i-flash? Pwede ba nating i-play yung video ni Sharon?
Habang marami sa atin ang nagsisimula pa lamang sa araw, may mga Pilipinong nauunang magising. Hindi sila artista, hindi sila politiko, hindi sila sikat. Pero sila ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang buhay sa ating mga komunidad. Isa na rito si Sharon, isang tricycle driver mula sa Tumana, Marikina. Ako po si Sharon Francisco. Nakatira ako sa Barangay Tumana. Isa akong lady driver, tricycle driver ng Tumana for 12 years. 6 years sa Toda po. Pinili ko ang maging tricycle driver. Una kasi para sa pamilya na rin. Parang school service at sundo ko yung mga pamangking ko sa eskwela nila. For mula prep yon hanggang senior high. Ayun, namasada na rin po ako para dagdag income na rin po. Bago pa dumami ang mga pasahero, handa na ang kanyang tricycle. Handa na rin siyang harapin ang panibagong araw. Sa bawat ikot ng gulong, may umaasang pamilya. Sa bawat pasada, may mga pangangailangang kailangang matugunan. Hindi ito kakaibang kwento. Ito ang kwento ng libu-libong Pilipinong bumabangon araw-araw upang magtrabaho. Pero sa likod ng pangkaraniwang araw ni Sharon, may pambihirang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Sa sarili ang halos lahat ng kinikita ni Sharon. Pag-uwi niya, 2 tao ang naghihintay. Kita ko po sa araw, pinaglalaanan ko po talaga yun para sa maintenance ng mama ko, pambili ng gamot. Kasi may sakit siya ng asthma, tsaka high blood. So ako na po ang nagpo-provide para po sa gamot ng mother ko. Lahat ng ito ay nakasalalay sa bawat pasada ng kanyang tricycle. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya naghahanap ng away. Ginagawa lamang niya ang sa tingin niya ay tama. Dahil para sa kanya, pamilya ang inuuna. Yung buhay namin tricycle driver is minsan parang sa palaran din na may araw na matumal. Tulad niya yung nag-uulan, kumbaga, bihira lumalabas na pasahero kasi. So, hindi mo rin ma-expect na may kita. Kaya minsan, pag may pasok naman, may estudyante, doon lang kami nakakabawi. Pero pagka ganitong nag-uulan talaga, wala. Kaya minsan, hapit din, nagtsatsaga na lang. Kumbaga, basta may maiuwi lang kahit konti. Kaya sa bawat pag-ikot ng manibela, may kasamang tapang. Sa bawat pasada, may kasamang sakripisyo. At sa bawat pag-uwi, may panibagong dahilan para bumangon kinabukasan. Buhay po namin tricycle driver, minsan nga hindi magandang kita. So minsan meron akong extra job or extra sideline. Nagpapa-order ako minsan mga lutong palabok, mga ganon, mga friends ko order sa akin, ba may birthday, pa-order ako ng ganito. So yun, ginagrab namin yun para kahit konti, maliit lang ang tubo, at least kahit paano may papasok. Kasi hindi mo naman kasi pwedeng totally asahan ng pamamasada, kailangan natin ng extra income pa. Hindi lahat ng bayani ay nakikilala. Marami sa kanila ang tahimik lamang na ginagawa ang kanilang tungkulin. Hindi ako bumabiyahe ng gabi kasi syempre iniisip ko rin yung safety ko. Kasi minsan may pasahero ako na, halimbawa, kahit araw adik na may mapagsamantala ba. One time meron akong muntika ng makasuntukan kasi yung bayad niya is palugi. Kumbaga siya nagdesisyon pero naihatid ko siya sa tamang destinasyon niya. Gusto niya mababa. Katulad ni Sharon, isang anak,
isang tagapag-alaga, isang tricycle driver, at isang tunay na bagani ng kalsada. Para sa akin, lagi ko namang hiling, lagi kong dasal sa Diyos, lalo na kumbaga kahit na hindi na ako magkaroon ng sarili kong pamilya, asawa, anak, basta yung, basta yung magulang ko is mahaba ang buhay. Kumbaga, kumpleto kami ng pamilya ko, wala nagkakasakit, yun na, masaya na ako. Yung mga ganong, kahit na hindi ko na iniisipin yung sarili kong kaligayahan, ang main purpose ko is kumpleto ang pamilya ko, mahaba ang buhay ng magulang ko. Kaya ngayong araw, gusto naming sabihin sa iyo na nakita namin ang bawat sakripisyo mo. Hindi namin kayang alisin ang lahat ng hirap na dinadala mo. Pero umaasa kaming sa munting paraang ito, mababawasan kahit kaunti ang iyong alalahanin. Ayun, nakita natin lahat, napakinggan at napanood. Sobrang nakakatunaw ng ng puso, no. Kung matigas ang puso mo, parang walang matigas na tinapay kay Sharon, kay Ate Shawi ng Tumana, no. So, kasama natin ngayon si Fatima. Si Fatima, siya yung nag-interview kay kay Ate Shawi, no, kay Sharon. Fatima, ikaw yung nagpunta doon at ikaw yung Very nag-interview. formal naman, Sir. Fatima talaga. Pati. Parang So, si magdadasal ako. So si Patty, ikaw yung nagpunta doon tsaka Yes. nag-interview kay... Kasama ko po yung dalawang videographer. Oh, dalawang... Yes. Hindi po siya Shawi, isa siyang Julina, sir. Julina, may, yung... may ang kilay, mayroong tawag doon, makulay ang kanyang eyebrow, yung dito. Oo. Oo. So, very jolly po yung yung kanyang personality, sir. Actually, yun yung nakakatuwa, nakita natin sa video, yung sa mga nakikinig lang sa radyo. Pero kung mapapanood nyo sa video, si Ate Sharon, ang ganda ng itsura niya. Hindi mo Yes. siya talaga, although tricycle driver siya, no? Kumbaga, nag-aayos pa rin siya, nagme-makeup. Ang Yes. ganda nung kilay niya kanina. Kitang-kita, very prominent, no? So, anong personality, since ikaw yung nag-interview kay Sharon, anong personality ni Ate Sharon? Para siyang prinsesa ng Toda, sir. Hindi siya, nung nakita namin siya, napakasigasig po niya nung sinalubong niya kami, sir. Gustong-gusto niya yung mga may nakakausap, ganon, nami-meet yung ganon. Actually kasi pag ang tricycle driver kasi makukonsider natin na public servant 'yan di ba? Yes. Isa sa pinakamagandang quality or trait ng isang public servant malapit ka sa mga customer mo yung mga pasahero, di ba? Pasahero. So, Hindi ka pwedeng masungit, sir. Exactly, di ba? Nakakasira din naman kasi talaga ng araw kung ang masasakay mo tricycle o jeepney, napakasungit, sinusungitan ka, di ba? Pero yung personality ni Ate Sharon, Yun, very jolly, sir. anong first impression mo sa kanya? Nung lumalapit ka pa lang sa kanya, bago ka magpakilala. Bago pa lang ako magpakilala, sir, ang laki na ng ngiti niya, sir. Makikita niya na doon excited siyang mamit tayo. Kasi sabi ko nga po, tinawagan ko po siya para po makapag-inspire siya sa atin. Gusto natin siyang ma-interview kasi gusto nating makapagbigay siya ng inspiration sa mga viewers natin tsaka sa mga listeners natin. Correct. Nakaka-inspire kasi dahil alam naman natin ang pagiging tricycle driver is generally pang pang brusko yan Dahil Yes. mahirap talaga mag-tricycle driver. Ulang, kamukha niya na pinakita sa video kanina or yung mga nakikinig, Kayang-kaya niya, sir, no? nasa ulan, di ba? Tapos Oo. kung hindi naman ulan, sobrang init naman. Mm-mm. So nakaka-inspire talaga pag babae yung gumagawa Sobrang tiyaga, sir. nung trabahong panlalaki, di Oo. ba? So, siyempre nakikita mo siya nagta-tricycle. Pero nung nakausap mo na siya, anong napansin mo na hindi pala, kung ano yung nakikita mo, hindi pala siya yun. May iba pa pala, may mas malalim pa sa personality ni Sharon. And, syempre, typical na, tawag doon, let's say, single person kasi siya, sir. Hindi na siya nakapag-asawa kasi nung nagkikwentuhan kami, pangalawa siya sa magkakapatid. And then, hindi na po siya nakapag-asawa dahil nakasentro po yung buhay niya sa mga magulang niya.
Na-dedicate niya na yung ano niya, sarili niya sa mami niya. O nga At sa nakita natin kanina doon sa video, no, yung nanay at tatay niya may sakit yata. Ano mo nabanggit ba? May asthma tsaka high blood. high blood, may hypertension. Tapos siguro yung pamamasada, yung kinikita niya sa pamamasada, doon niya dinadala sa gamot, no? Yes. Panggamot ng magulang nung nanay at tatay niya. Nakita na naman natin sa video. At mukha naman talaga silang yung malapit sa pamilya, Oo. no? Lagi sila nagbibiroan, sir, kahit na noong time na yun tumutunog-tunog na yung sirena ng yung sa Yung NR. river, Oo. sa river, sir, ng Oo Marikina, nga. sir. So pa rin, positive po yung output nila, yung nila, pakiramdam nila kahit na po nagbabadya na yung bagyo, sir. What do you mean nag-a-alarm doon sa lugar nila? May nag-a-alarm? Tumana, sir, yun eh, tumana. Ah, So, okay. sila yung talagang priority when it comes to flood control kasi sila yung mabilis na inaanohan ng tubig. Ang bahay nila, mas mataas po sa karaniwan kasi sa karaniwang ulan dati hanggang tao yung Pangkaraniwang ulan lang yun, pero Pangkaraniwang umaabot hanggang tao, hanggang ulo. oo, Yung paano baha. paano pa pag bagyo or di ba? Panawagan po natin yan doon sa mga naggumawa ng flood control project. Di ba? Nakita nyo naman. Dati Pero namang sir, hindi ang ganda ganun. na ng Marikina ngayon, hindi kami binaha. Hindi kayo binaha ngayon. Yes, hindi Oy, kami binaha. well, exempted ang Marikina. Doon talagang gumana yung flood control project. Pero sa Yes. karamihang lugar, nakita naman natin, lalo na sa lugar ko, sa Baluarte ko, sa Bulacan, Diyos ko, maawa naman kayo. Lubakan na, di ba? Oo. Bahain pa. Anyways, nababago yung topic natin. Paano mo nalaman na si Ate Sharon merong ganong storya? Habang nagre-research kami, sir, naghahanap talaga kami ng lalaki or babae na Mhm. na pwede naming ma-interview for this episode. Si Miss Sharon po talaga yung nag-stand out dun sa binigay sa aking list of options na i-interviewin. Kasi Okay. maganda po talaga yung lady driver na siya, priority niya yung family. Hindi na siya nakapag-asawa dahil doon. So, 'di ba? Doon natin makikita yung dedication talaga Dedication. ng isang tao. Babae Oo. man yan o lalaki. Yes. Pero kamukha ng kwento ni Sharon, yung dala ng pagmamahal niya sa magulang niya. Nauuna ang ibang tao bago ang sarili Bago niya. siya. Yes. Nakita naman natin. Isipin nyo lang yung umpisa pa lang ng araw ni Ate Sharon, pagkalabas niya ng bahay, linilinis pa niya muna yung tricycle niya. Nakita niyo sa video kanina. Precious ang tricycle sa kanila, sir. Sa kanya, syempre, yun Oo. yung tool of the trade niya. Kung wala yun, wala siyang hanap buhay. Pero doon mo makikita yung dedication talaga, yung pagmamahal niya sa trabaho. Hindi lang basta, lalabas na ako, papaalam sa magulang na, tay, lalabas na ako, mamamasada na ako. Hindi. Linilinis niya muna yung tricycle niya. Kasi syempre, diyan sasakay yung mga pasahero eh. Oo. Di ba? Customer, kliyente niya yung mga pasaheros. True. Kung hindi masisiyahan yung pasahero sa tricycle niya, baka hindi na siya sakyan. Oh. Tsaka hindi lang, sir, hindi pa na po napakita doon. Bago din yun umalis yun sa bahay nila, dino-double check din po niya yung preno, dino-double check din po niya yung kasi nga, baka mamaya sa middle ng kanyang biyahe, Correct. magkakaroon ng problema. So, sine-check po talaga din daw niya yun. Which is very responsible bilang driver. Actually, hinihikayat natin lahat ng mga kabaganing driver natin na bago kayo pumasada, sisiguraduhin natin lahat. Yes. Yung tinatawag nating blow baggets. Diba? I-check natin lahat yan. Preno natin, yung gas, yung crudo natin, lahat, yung pressure ng gulong. At syempre, hindi lang yung sasakyan natin, pati tayo. Okay ba yung pakiramdam ko sa Yes. araw na to? May nararamdaman ba ako? Kung medyo nahihilo ako, siguro pahinga na lang muna. Di ba? May ibang araw pa naman. Ang pinaka-importante bukod sa tools of the trade natin, which is yung jeepney or tricycle natin or kotse natin, mga motor, syempre yung sarili natin. Di ba? Walang mangyayari, walang driver yung mga sasakyan natin kung tayo mismo. Kasi nung time na yun, sir, bumabagyo na, sir. Sir, bumiyahe siya nung umaga,
Mhm. Kasi huminto pa yung ulan. Pero talagang nung lumakas-lakas na yung hangin, sabi niya, priority niya yung sarili niya kasi siya lang talaga ang nag-aalaga. Or hindi naman nag-aalaga. Hindi lang siya yung nag-aalaga. Pina-priority yung mami niya at daddy niya. Siyempre, importante na okay siya. Yung Tama. hangin, yung ano, pag nakikita niya na sobrang hangin na daw, humihinto siya sa biyahe, sir. Talagang, ano muna, hinto. Correct, tama ka dyan kasi oo, tama, hero tayo, bayani tayo ng kalsada, pero ilagay natin sa isipan natin, hindi tayo superhero. Yung superhero sa pelikula lang po yan, yung mga hindi tinatablan. Hindi Yes. tinatablan na sakit. Actually, siguro yung mga estudyante, superhero yan kasi kahit tagulan na may pasok pa rin. Immortal, sir. Pero anyways, karamihan din ng mga driver kasi sapat lang yung kinikita sa pamamasada nila. So kung medyo nagkaroon pa sila ng sakit o ng karamdaman, medyo na-aksidente pa sila, medyo malaking dagok yung kasi sapat lang, saktong-sakto lang yung kinikita nila sa pagkain nila. Tama ba, Fatima? True din, sir. Kaya nung nagkikwentuhan kami, aside from dun sa pagiging lady driver niya, minsan nagluluto pa siya ng mga kakanin, pansit, yung mga pagkain. Pag may mga extra time siya, tsaka kinukuha siya sa mga maliliit naman na events. Para extra kita rin daw yun. Aside from being a lady driver. Yun yung sideline niya. Kumbaga. Kaya natin actually sa totoo lang kaya natin gustong ikwento yung buhay ni Sharon kasi nga ganun siya ka-dedicated. Yes, lakasan lang din daw yun ng loob. Lakasan lang Yes. din ng loob. Oo. 'Di ba? Kamukha niya. Tagalog. Lakasan ng loob. din Kamukha niya, loob. 'di ba, nung nakita natin sa video kanina, kahit umuulan, 'di ba? At hindi ka naman makakita ng bihirang-bihira ang tricycle driver na babae kasi na-mention niya kanina, siya din minsan natatakot lalo na pag sa gabi yung biyahe niya. Totoo. And ang dami pang balita ngayon, 'di ba? Yung talagang na-hold up, minsan True. talagang nasasaktan pa, sinasaktan pa talaga. So nakakatakot kung yung mga bruskong lalaki nga natatakot, what more yung mga Shit, babae pa. oo. Pero si Ate Sharon ginagawa niya 'yan nang Yes. magaan sa loob niya. Oo. Buong puso niyang ginagawa yon para sa sarili niya at para sa mga magulang niya. Correct. Para na rin sa mga kapatid niya. Kasi tulong-tulong sila mga kapatid niya. Mhm, Pero mhm. syempre nananaig din yung pagiging pangalawang anak niya. Ang kapatid ba niya yung gumawa ng kilay niya? Baka, O siya lang din yung gumawa nun? Kasi syempre, isipin niyo, pupunta ako nun, makikita ako sa TV, di ba? Sa kilay. pero ganun daw talaga siya araw-araw. Talaga? Oo, So, iba-ibang colors yung kanyang nababago pa. Hindi dapat Sharon yung pangalan. Dapat Julina. Cindy Looper. Di ba? Siya yung makulay yung... Ewan ko, naabutan mo yun. kilala ko pa siya. Kilala mo ba siya? O Oo. napag-aaral tayong edad mo. Anyway, maraming ganyang kwento. Yung kamukha nung kay Ate Sharon. And kamukha ni Patty, naghahanap siya ng mga ganyang kwento. So, inaanyayahan natin yung mga nakikinig sa atin, mga bayani ng kalsada, yung mga tricycle driver, yung mga jeepney Yes, driver. kung may kakilala silang ganun ng Hindi lang, baka sila mismo. yes. Baka sila mismo. So, pwede nating ikwento o ipalabas yung kwento nyo ng buhay nyo dito sa Bagani ng Kalsada. Tuwing Wednesday ito, kung may kakilala kayo o kayo mismo gusto yung i-share kung gaano nyo pinapahalagahan ang pagiging bagani ng kalsada nyo, pwede naman kayong mag-message Yes. sa FB ng Bagani. Bagani Oil. Sa Bagani, Facebook. FB ng Bagani Oil. So, nung nagpunta kayo, nag-uulan pa eh. May Oo. bagyo nung Sabado yun eh. Alam ko yun kasi ako nag-utos sa inyo, lumabas kayo eh. True. Nag-uulan, Oo. di ba? So, yung nakita mo si Sharon, Oo. na pag i-intermix ko, Fatima natatawag ko sa kanya. Oo. Pero nung nakita mo si Sharon, alam mo na ba kagad na, uy, mukhang maganda ang kwento nito. Pag nakita mo siya parang tawag doon wala siyang problema. Yung gusto niya ipakita na siya, tawag doon, wala siyang problema, although may mga pasanin siya or meron siyang responsibilidad na kinicarry. Tagalog. Na dinadala sa dinadala kanya. yun, Oo. dinadala. Pero tawag doon, yung kwento ng buhay niya, parang ordinary, ayaw lang nilang ipakita sa ibang tao.
So ibig mong sabihin, kung makikita ko ngayon sa Toda sa pilahan ng tricycle Yes. si Ate Sharon. Nakikipagchikahan pa siya sa kabilang Masaya siya. tricycle, yes. Pero narinig natin yung kwento niya kanina, may mga malalaki, sabi mo Yes. malalaki responsibility siya, Yes. yung sa nanay at tatay niya, Tatay yung niya. gamot ng nanay at tatay niya, yung sa mga kapatid niya. I'm sure siguro pati yung mga pamangkin niya, Yes. minsan nagpo-provide pa rin siya, di ba? Mm. So hindi niya pinapakita yun, hindi mo makikita sa kanya na may problema siya. Hindi mo makikita yon. Very, ano talaga siya, very jolly po siya. Oo, kasi kung tawagin. ganun man ang kilay ko, sasabihin ko wala akong problema. True. Oo. Ay, Ate Sharon, gino-joke lang kita kasi maganda yung ginagawa mo na kahit ordinaryong araw lang, pinapakita mo na, nag-aayos ako ng katawan ko kasi magbibigay ako ng serbisyo sa mga tao sa labas. So, yung ginagawa mo na yan, na inaayos mo yung sarili mo, pinapaganday mo yung sarili mo, isang magandang pangitain niya na may magandang puso kayo. Tama ba, Totoo po. Fatima? So, may magandang puso ka Sorry. na hindi lang serbisyo ng pagdadrive ng tricycle ang ibibigay ko, kundi lahat. Kung saan nyo ma-appreciate, kung yung itsura ko, ma-appreciate nyo yan. Handog ko yan para sa inyo. So lahat ng mga nakikinig natin na bagani ng kalsada, ini-encourage namin kayo na mahirap talaga. Kahit sa ang anggulo mo tignan, mahirap yung pagdadrive ng tricycle, mahirap yung pagdadrive ng jeepney, ng mga TNVS, nasa initan ka, nasa arawang ka, nasa baha ka. Pero kailangan mo bang ipakita na hirap na ako? Hindi kamukha nung ginagawa ni Ate Sharon na although hirap na siya, pero 'di ba? Yes. Nagpapaganda siya, nagme-makeup. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman. Ang ganda ng Yan ba kilay. ang itsura na naghihirap sa buhay? Ang ganda ng Hindi ba? kilay, di ba, sir? Ang taray, 'di ba? So, yung mga kabagani natin, bagani ng kalsada, as much as possible mas maganda presentable tayo, 'di ba? Kasi nagseserbisyo tayo, nagbibigay tayo ng serbisyo Totoo. sa tao. At yung mga taong sineserbisyohan natin, yan din sumasabak yan araw-araw. Sa hirap ng buhay, sa traffic din, 'di ba? Oo. Sa ulan din, sa baha din. So kung makakakita pa sila ng hindi gaano kaanya-ayang itsura, Eh, parang madadown ka rin naman totoo. talaga. Kaya ganun po yung tawag doon, outlook niya sa buhay. Correct. Maging masaya lang kahit marami siyang responsibilidad sa buhay. Ito bang tricycle na dinadrive ni Ate Sharon? Sa kanya yan. Yes, sa kanila Sa kanya. po. Pero nasa Toda siya, no? Toda Yes. ng Tumana. Tumana. Ayan. Sa Petchay Street. DPTC Toda. DPTC Toda. So kung magagawi kayo sa baluarte ni Ate Sharon at napara nyo si Ate Sharon. Yan, shout out nyo. Shout out nyo yung kilay ni Ate Sharon dahil kilay pa lang. Mabibigyan mo na ng tip kagad si Ate Sharon. Ate Sharon, shout out sa'yo. Mamaya try nating tawagan. Tignan natin kung Try nating matatawagan. tawagan si para Kamustahin naman. natin si Ate Yes. Sharon. So, ngayon ang guest natin hindi lang si Patty, yung researcher natin na nag-interview kay Sharon. So, mamaya pag balik natin galing sa break, meron pa tayong dalawang mag-interview na magkukwento pa at magpapatunay kung gaano kagaling si Ate Sharon. Break muna tayo ngayon. Yun. Ikaw na nagmamaneho ng jeepney sa kalsada, puno ng usok pero di nagre-reklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, sa bawat ibig at kwento, pagani ka, alam mo ba yun? Pagani ng bayan, Pilipinong matapang, sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pagani ng bayan, sa puso'y may dangal, tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat.
Okay, welcome back mga kabagani ng kalsada. Plug muna tayo. Kung kanina nag-invite ako kung sino yung may mga storya, kung ikaw mismo, tricycle driver, jeepney driver, TNBC, kung meron kang kwento, yung buhay mo, kamukha nung kay Ate Sharon, pwede mong i-share sa amin yan para ma-feature natin dito sa Bagani ng Kalsada. Pwede kang mag-message o mag-comment sa Facebook na i-flash natin. Pwede ba natin i-flash? Yan, sa FB, Bagani Oil PH. Meron din sa Instagram, ganun din, Bagani Oil PH. Sa TikTok, ganun din, Bagani Oil PH. Meron tayo sa YouTube, Bagani Oil. Ang website natin is baganioil.ph. At kung wala naman kayong cellphone, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0945-859-5520. Now, balikan natin. Maganda yung sinare na kanina si Patty, yung researcher natin na nakatuklas kay Ate Sharon. Maganda yung kwento niya. Kasi syempre si Ate Sharon, kinuwento niya na yung sarili niya. Pero yung other side of Ate Sharon, ibang tao makakakita nun kamukha ni Patty, sinare niya. Ngayon, kausapin din natin yung kasama ni Patty nung Sabado na nag-interview kay Sharon. Ito si Carl at si Brian. Hello po. Hello po. Magandang araw po. Magandang araw mga kabagani. So, Carl and Brian, alam ko kayo nag-interview nung kasi ako yung nag-utos sa inyo. Anyway, nung kayo pumunta nung Sabado, umuulan nun, tsaka nagbababaha lakas ng ulan nun Yes po. Pero Sobra, sir. pumunta pa rin kayo. Mhm. Hindi dahil sinutusan ko kayo, pero bakit you went out of your way pa rin nung Sabado, wala tayong pasok nun, para ikwento yung kwento ni buhay ni Ate Sharon? Ayun, tawag dito, bukod sa nakita, syempre una namin makikita dyan yung script no? Pero yung habang binabasa ko yung script, parang siya nakaka-inspire yung story ni Ate Sharon Na kasi hindi common yung ganong ganong dedication na kasi maraming trabaho available sa mga babae pero yung trabaho na tinake niya, hindi normal na tinitake ng trabaho ng babae yun. So, yun, napaka interesting para sa akin yun. Kaya parang sabi ko kahit na to, bumabag ito, sugod natin, sabi ko, laban natin. Kasi, ayun nga, yung story nga na dala-dala ni Ate Sharon nakaka-inspire. O tama, talaga. kasi sabi mo nga, hindi pangkaraniwang trabaho ng Oo, babae. hindi ang siya tricycle trabahong driver. ng babae yun ng natural So, naging interesado ka sa Oo, buhay. oo. Ganon So, din ba yung naramdaman mo nung Bri? Kaya yung sinabi ni Sir Carl na interesting, sir. Kasi sabi ko, babae tas tricycle driver. Kao. Kasi bira lang talaga, sir, na may tricycle driver. O sa na sa babae. inyo, may ganun ba? Walang wala Sa ganun. todo, sir. wala. More on, Sa todo namin. More on wala. lalaki po talaga siya, Mm. sabi ko. So, kahit umuulan, sabi ko, pupuntahan ko to kasi minsan lang ako maka-encounter ng babaeng tricycle driver talaga, sir. Pusong babae siguro meron pero Oo. hindi natin nalata, hindi natin makikita Oo. unless na lang nagkilay din sila Pero si Ate Sharon talaga interesting. Oo. Kaya kahit nagbabagyo at nag-uulan, sugod pa rin kayo. Oo namin. Now, nung nandun na kayo, nung pumunta na kayo sa bahay at pinakilala na kayo kay Ate Sharon, anong impression nyo? Anong first impression nyo kay Sharon? Sa akin tawag dito. Siya parang alam mo kala ko marami siyang alam mo yung mga facade na faces. Pero siya habang ini-interview ko siya, habang binivideo ko siya, marami akong nadi-discover sa kanya na si Ate Sharon parang akala ko strong lang sa panlabas pero pag nag-dig in ka sa buhay niya kung ano yung experiences niya, talagang bibilib ka rin sa kanya Especially nung kinukwento ni Ate Sharon yung muntik na siyang ma-hold up yata noon. Parang gano'n ang galing lang din ng instinct niya na alam mo yun. Hindi kahit babae siya, hindi niya pinapayagan na vulnerable siya sa mga ganong bagay. So, ang strong lang ng personality niya kahit babae siya gano'n. Hindi siya vulnerable. Spell Oo. vulnerable. Hindi, joke lang. Wag naman. Joke lang. Sinabi mo kanina, kasi nakita din naman natin sa video, medyo mangyak-yak na siya Mm. So akala nyo, yung first impression nyo, kung titignan nyo siya sa itsura niya, mukhang matapang talaga. matapang Kaya talaga kaya niyang dalin lahat ng Oo. lahat ng hamon ng buhay. Mm. Pero nung nagsimula na siyang umiyak, anong nakita mo, Bri, sa kanya? Yung sir, like,
di mo kasi mapapansin sa kanya, sir, kasi syempre masiyahin siya, sir. Tapos Mm. nakikita mo talaga na yung ngiti niya talaga, sir, iba eh. Di mo mapapansin na, ay, ganun pala yung buhay ni Ma'am Sharon. Di So, mo maano yung nalulungkot siya, yung nafe-feel niya. Kasi yung saya niya, sir, iba talaga eh. Parang, ayun yung sabi nga ni Miss Patty kanina, ni Ma'am Patty. Sobrang jolly niya, sir. Sobrang jolly. Yes, Hindi mo sir. siya mapapansin eh. Hindi mo siya mapapansin kapag during interview na eh. Lagi siya nakatawa, lagi siya nakangiti. Sir, umuulan na yun ha. Oo. Nababasa na kami. Tama. Tawa pa din siya, nakakatawa pa din kami ng tawa. Tapos nakita ko sa video, pinaghandang payata kayo ng palabok. Yun, yung palabok, yun yung ano niya, yun yung service niya, isa sa mga sideline niya. Yun. Yes. Tama, sabi niya nga, nabanggit kanina ni Patty, no? Yes po. Meron siyang sideline bukod sa pagta-tricycle. So nagluluto-luto Yes, siya. tumatanggap sir. po siya ng mga extra ganun. Saan niya, linalako niya ba yun? By order daw po ng mga friends niya sa paligid niya. So, ibig sabihin, bukod sa pagiging lady driver niya, kilala din siya sa lugar niya na yun na nagluluto ng mga ganun sa mga sa mga parties daw, ganun. Oo. Pero siguro, ang laking kawalan ng mga boys, no, na hindi nila naligawan si Ate Sharon. Oo. Kung naging jowa lang nila si Ate Sharon, isipin mo, pagtatrabahuan na sila, papakainin pa, magaling pa Oo. magluto. Masarap ba patikim ba kayo Masarap. ni Ate Oo, Masarap, sir. halos Sobra. maubos Ate namin Sharon, eh. baka naman. Kakaiba nga naman. yung ano niya, sir, Ha? palabok niya, masarap. Masarap Oo, yung malabo. oo, Ate masarap Sharon, talaga. baka naman sa susunod na episode natin, mapadalan kami. Pero hindi, syempre, orderin natin yun kay Ate Sharon. Titikman natin, papatikim natin dito sa mga tao sa studio. yung malabok ni Ate Sharon. So, bukod sa pagpapakita niya na strong and independent woman siya, ano pa yung nakita niyong kahanga-hanga kay Ate Sharon? Yung sacrifices niya para sa magulang niya. Iba talagang usapan kapag nag-iiba yung si Ate Sharon kapag usapang pamilya talaga. Kasi willing siyang i-risk lahat eh. Kung yung i-replay niyo yung video, nabanggit niya doon na kaya niyang isang tabi yung sarili niyang kasiyahan eh para doon sa magulang niya. So yun na nakakagulat lang na mayroon pa palang mga ganun talaga. Na-imagine ko nga, sabi mo, kaya niyang kalimutan yung sarili Oo, niya. Siguro kaya niya kaya hindi na rin siya nakapag-asawa. Yes, no? na Yes yun, po. yun specifically na nabanggit niya yun na na kahit hindi na daw dumating, sabi niya, basta ang gusto niya nga daw maging healthy yung magulang niya, yung mga magulang niya. So, yun ang 100% dedication. Pero natanong niyo ba, Bri, kung bakit di na siya nakapag-asawa? Kasi, Hindi naman sa pag-chismisan, tinichismis natin si Ate Sharon. Pero syempre, yung nakikinig natin, ang dahilan doon, syempre nakapag-concentrate ako sa magulang ko pero wala bang nabanggit? wala naman, sir. Kasi mas priority niya talaga yung family niya, sir. Mas nakafocus talaga siya sa nanay tsaka tatay niya. Yun ang sinasabi natin na yun ang talagang bagani kasi yung kinakalimutan na talaga yung sarili para lang mapagsilbihan yung mga mahal sa buhay. Sacrifice. Pero Basta- hindi naman sa sobra-sobra na pati yung kalusugan mo, 'di ba? Makakalimutan na rin. Sabi ko Yes. nga kanina, yung sasakyan nating minamaneho, kagamitan lang natin 'yan o tool of trade lang natin 'yan para sa ating hanap buhay, pero ang pinaka-importante pa rin is yung katawan natin. Yes, sir. Pero sa kayo nakausap nyo si Ate Sharon ng harap-harapan, masasabi nyo naman na healthy naman si Ate Sharon. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Oo, Kasi- lagi nakatawa. Tapos parang hindi nga tinatablan ng ulan. Hindi kaya pinagtatawanan lang kayong dalawa. Hindi naman, sir. Kasi Grabe. di mo makikita na parang pagod siya. Opo. Lahat parang ansigla niya lagi, sir. Oo. Take note, nag-shoot po kami umaga. Natapos kami around mga 2. Two. Ganun. Yes. Pero yung time frame na yun, buong araw umuulan yun. So, siguro hihinto saglit. Tapos bilang ka lang ng mga ilang minuto. Yeah, Ulan na sa naman. ulan na Pero naman. bumiyahe pa ba siya nung araw na yun? Bumiyahe siya, Sabado? bumiyahe siya. Oo. Yun nga po, yung sabi pa ni Ma'am Patty na yung sirena sa
sa may Oo, yung Marikina, alarm. oo. Yung sir. alarm. Oo, sir. Tapos tuloy pa rin talaga siya, sir. Yes, dedicated siya. Hindi siya kinabahan, hindi siya natakot. O Parang lumikas na sanay tayo. na daw siya. Oo, Sanay parang na daw sanay sila, na sir. Eh baka naman kasi araw-araw, baka alarm lang talaga yun na, alas 5 na, di ba? Parang ano lang, casual lang nila pinag-uusapan na, Oo, ganitong level na pala dito sa lugar na to. Parang ganun lang. Tapos nakangiti pa rin siya, nakangiti lang sila. Nakita ko kasama niya yung magulang niya sa bahay. Yes, sir. So magkakasama sila. Hanggang ngayon sila. Oo, nasa isang bahay sila. Nasa isang bahay sila kasama yung nanay at tatay Mm. na may sakit, no? Mm. May asthma tsaka may hypertension. Mm. Tapos nakita ko inabutan niya kanina ng gamot. So karamihan ba nung pinapamasahe niya or yung kita niya sa pagpapasada doon na pupunta Yes, sa basically Yes, sir. based sa sinabi ni Ma'am Sharon sa amin na talagang almost nang kinikita niya sa buong araw kapag nagmamaneho siya, talagang dedicated talaga sa pagbili ng mga gamot ng niya, ng parents niya talaga. Siguro si Ate Sharon kung nanaisin niya, no, pwede siyang tumakbo ng Kagawa doon. Oo, kasi kilala siya nung Oo, sir. Kilala siya doon sa kilala lugar siya dun niya. sa Oo, Todo sa eh. Todo. Oo. Ate Kilala Sharon, siya eh. binigyan na kita ng idea, ha? O Kagawad. Oo, No? kasi Boboto kita kahit sa nasa ibang lugar ako. Pumunta ako sa lugar mo, boboto kita. Pag sinilip mo nga yung Todo nila talagang tawag dito, madidistinguish mo agad siya malayo pa lang. Kasi parang sa nakita ko that day, parang siya lang yata yung lady driver dun sa Todo nila eh. Kaya malalaman mo na uy, si Sharon yun, yung gano'n. Kilala siya dun sa nila pila nila eh. Nakakatuwa kasi bukod sa siya yung kaisa-isang lady driver, I'm sure yung mga kasamahan niya, mga tricycle driver sa Toda nila, I'm sure dedicated din kayo, mapagmahal din kayo sa pamilya nyo, may pinaglalaanan din yung pagod na dinadanas yung araw-araw, which is very good, which is yung talaga ini-encourage natin. Actually, hindi lang naman driver, actually lahat tayo na nagtatrabaho, kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Yes. Di ba? Kahit kayong dalawa, as videographer, kaya kayo nagtatrabaho, may pinaglalaanan tayo eh. Kayo at tayo, tayong lahat may pinaglalaanan. So, yung pagiging positive ni Ate Sharon, no? Maging inspirasyon sana sa atin, no? Marami tayong challenges sa buhay eh. Marami tayong pinagdadaanan, lalo na ngayon. Ayaw man din nating ma-involve sa gulo sa politika. Kung hindi natin matatakasan yan eh. Kasama tayo dyan. Nasa isang bangka tayo. Pero ano magagawa natin? Simple lang. Diba? Lumaban tayo ng patas. Yes. Lumaban tayo ng parehas. Uy, si Ate Sharon, ayun. Tinatawagan mo natin. Wala, akala ko, nandiyan na si Ate Sharon. Anyway, balik tayo sa sinasabi ko. Lumaban tayo ng patas. Lumaban tayo ng parehas. Mahirap yung buhay. Pero kung each and every one of us, lahat tayo sa sarili natin, gumagawa tayo ng paraan para mapaayos yung buhay natin, lahat may impluwensyahan natin eh. Yung mga Yes. kasama natin sa trabaho, di ba? Yung mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Tinatry ba natin, okay na, nasa linya si Ate Sharon ako. Baka magalit sa akin si Ate Sharon. Ikaw, kabaga ni Mike, yung kilay ko, talagang pinagtitripan mo, hindi. Natutuwa lang ako sa'yo, Ate Sharon. Okay. Ay po. Ate Sharon! Hello! Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ate Sharon. Magandang araw sa'yo. Kamusta? Nasaan ka ngayon? Ako po si Mike. Ako po yung host ng Bagani ng Kalsada. Ate Sharon, nasaan ka ngayon? Kauwi lang po, kagagarahe lang po. Kakabiyahe lang. Anong oras na ba? 2:30. Kamusta ang biyahe mo ngayong araw, Ate Sharon? Ay, as usual po, matumal po, pero tsagaan lang po. Tsagaan, syempre hindi ka pwedeng sumuko. Matumal kasi nag-uulan. Maraming walang pasok. Opo. Nilalamig na po kasi ako dahil kanina pa po ako basa mula 7 a.m. po eh. Ay, ganun po ba? Opo. Dapat ingatan nyo rin yung sarili nyo. Ate Sharon, kung kakauwi mo lang, hindi mo siguro napanood yung programa natin. Napanood mo ba? Hindi nga po, sir eh. O sige, papadala na lang kita ng tape. Nasa VHS o nasa Betamax. Hindi, Ate Sharon, joke lang. I-send natin yung link para mapanood mo. Opo. Salamat po. Opo, para kasi siyempre nandito yung mga nag-interview sa'yo, si Patty, si Brian, tsaka si Carl, binibigyan ka ng papuri kasi kinukwento nila kung gaano sila umahanga
sa dedikasyon mo sa trabaho mo, sa pamilya mo, tsaka siyempre sa hanap buhay mo. Opo. Ate Sharon, meron ako isang question. Ewan ko kung natanong na ni Patty sa ito nung nandyan siya eh. 'Di ba? Ano po yun? Isang matinding tanungan lang ito, Ate Sharon. O medyo showbiz to ha, medyo showbiz tong question na to ha. Huwag kang iiyak. Wag lang po master Wag lang mat. Huwag kang mag-alala, pareho tayong mahina sa mat, Ate Sharon. O ito, question ko sa iyo, Ate Sharon. Actually, question to ng karamihan eh. Sa dami ng pagod, hirap at sakit na napagdadaanan mo araw-araw, anong dahilan kung bakit pinipili mo pa rin bumangon at bumiyahe kinabukasan? Um, sa araw-araw po kasi ginagawa ko po to para sa pamilya ko. Para sa pamilya ko po. Hindi lang po para sa sarili ko. Usually po kasi yung kinikita ko is nilalaan ko para po sa pambili ng gamot ng mama ko, maintenance po niya sa araw-araw. Eh, pamilyado na po ang mga kapatid ko, so ako lang po ang dalaga. So, ako na po nagpo-provide para sa maintenance ng mother ko po. Ayun. Narinig siguro ng mga nakikinig sa atin, ng mga kabagani, si Ate Sharon lang yung dalaga pa. No. Dalaga pa si Ate Sharon. Ate Sharon, may mga nagtatanong dito kung sakasakaling may manligaw sa'yo, open ka pa ba? Ano naman? Ate Sharon, if you don't mind me asking, ilang taong ka na? May mga nakikinig sa atin na nakakapanood ng storya mo eh. Malamang interesado sila. Ilang taong ka na ba? 48 years old na po ako. Ay, ang bata-bata pa, Ate Sharon. Para lang 47. Wala nang masabi siya, Ate Sharon. Hindi na nakapagsalita. Pero yan, Ate Sharon, maraming nakapanood nung video, nung interview nila Fatima sa'yo. Salamat po. Oo. Siyempre na-inspire, kahit ako mismo na-inspire nung pinanood ko yung video mo. Medyo naluha ako ng konti. Buti nga, hindi nabura yung kilay ko eh. Ay, hindi po. Waterproof po. Ayun! Yun ang pinaka-importante doon kasi nag-uulan ngayon, hindi pwedeng mabura yan. Ate Yun Sharon, po yung pinaglalaanan ko, yung pambili ng pangkilay. correct, di ba? Hindi buo ang araw ni Ate Sharon kung wala siyang kilay. Hindi siya makakapasada kung wala siyang kilay. Pero Ate Sharon, marami nang nakapanood, maraming nakakita ng video mo. Marami na-inspire, kahit ako na-inspire din. Pero kung may sasabihin ka sa kapwa mo, tricycle driver, o kahit hindi na tricycle, sa kapwa mo na mamasada, sa mga driver ng jeep, ng bus, ng mga TNVS, yung mga kumakayod araw-araw, ano ang mensahe mo para sa kanila? Ang mensahe ko lang po is, kumbaga, tsaga lang, di baling maliit ang kita. Basta wag tayong manlalamang sa kapwa natin, wag tayong magsisingil ng mag-overprice, yung ganon. Sumakto lang po tayo. Sa akin naman kasi, ang pagiging driver po is talagang tsagaan. Oo, para Opo. sa pamilya din. Ganun lang po. Totoo. Sa panahon po ngayon, kasi kahit babae, hindi naman po pwedeng sabihin na lang babae lang, hindi na pwedeng mag-tricycle. Kasi ano na po tayo ngayon eh, kung ano kayang gawin ng mga kalalakihan, kaya na rin po namin gawin. Sana, wag din i-underestimate din kami mga babae. Tama po yun. Hindi naman tayo sa pagiging feminist, pero tama po yun eh. Kung ano yung kayang gawin ng mga kalalakihan, kayang-kaya din gawin ng mga Yes. babae. Napatunayan natin yan doon sa nakita nating video ni Ate Sharon na ako nga sa totoo lang, kaya ko rin sana mag-drive ng tricycle. Pero syempre, hindi ko pipiliin yun. Pero si Ate Sharon napili niya eh. Pinili niya yun. Kahit nahihirapan siya, diba, kahit marami siyang challenges araw-araw, pinili niya yung bakit? Kasi kaya niya. Napatunayan niya na kaya niya. Diba? So nandito nag-agree yung dalawa kong kasama dito. Kasi siya yung nakakilala sa personal, Ate Sharon, at silang dalawa yung talagang humanga sa'yo. Ayun, Ate Sharon, meron akong pinresent na recognition sa'yo. Sinulat ko to sa akin. Galing talaga sa puso ko ito. So, ang gusto ko lang sabihin, gusto naming sabihin sa'yo,
na nakita namin ang ginagawa mo, nakita namin kung gaano ka kasipag, nakita namin kung paano mo inuuna ang mga magulang mo, at nakita namin na kahit may sarili kang pinagdadaanan, patuloy ka pa rin bumabangon. Hindi namin kayang alisin lahat ng problema mo, Ate Sharon. Pero si Patty may iniwan sa'yo na konting maliit na ano lang naman yan, galing sa Bagani, no? Sana makatulong yan, yung Bagani oil, sa pag-change oil mo. So sana makabawas yan sa gastusin mo sa pag-aalaga ng yung tricycle. Para sa amin maliit na tulong, pero umaasa kami na kahit paano mabawasan ang gastos mo sa pamamasada. At sana sa bawat paggamit mo nito, maalala mong may taong nakakakita sa iyong ginagawa. Ate Sharon, maraming salamat. At ikaw ang tunay na Bagani ng kalsada. Thank you very much, Ate Sharon. Palakpakan naman natin si Ate Sharon. So yun, Ate Sharon, maraming salamat sa pagsagot ng aming tawag. And mabuhay ka, Ate Sharon, hanggat gusto mo. Ate Sharon nga pala, bago ko makalimutan, nakita ko sa video mo yung yung palabok. Parang natakam ako Minsan order kami. Pasusugod ko ulit si Carl tsaka si Brian sa inyo. Order kami, Ate Sharon, ha? Malapit lang yan dito sa kanto. Sige po, sir. Walang Sige. problema. O yun. Maraming salamat, Ate Sharon. May gusto kayong sabihin kay Ate Sharon? Yun. Ikaw na. Sige mo. Hindi, sa akin lang, Ate Sharon, ingat lagi sa pagmamaneho sa tricycle mo everyday. Yun lang din. Sarap nung palabok. Ayun, Ate Sharon, thank you nga pala sa pag-share ng kwento mo, no. Kahit kami na nandun sa bahay nyo para i-cover yung story mo, kami mismo personal na inspire kami sa kwento mo. Kaya thank you sa pag-share sa amin. Ayun. Maraming salamat, Ate Sharon. Next na pag-uusap natin o pagkikita natin, palabok ko, ha? Thank you so much, Ate Sharon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa opportunity ng Bagani. Maraming pong salamat. Ayun. Maraming salamat. Bye, Ate Sharon. See you. And shoutout muna tayo. Maraming shoutout, guys. Baka gusto nyo banggitin yung mga shoutout natin. Ayun, bro. So, shout out daw kay Rads Ashenza, kay Darwin, kay Erin, Ma'am Erin, tapos Sir Carl. Ayan, shoutout din kay Cristel Jardenil, Rachel, yun nga, yung magandang HR namin dyan sa OPC, shoutout sa inyo. Nene Lance, yan, Mary Grace Tam, ano yan, idol talaga, Sir Mike. Halo. Halo. Okay, Laleli Manabat, yan, shoutout po. Tsaka kay Ate Jing, kay Ate Weng, kay Brother J, kay Brother Edison, kay Dax. Shoutout sa inyo. At yung mga AE ng aming boss, yung tatlo makukulit, si Casey, si Kim, tsaka si Lisel. Shoutout na rin sa marketing team ng OPC. Ayun. So, closing na tayo mga Bagani. Hindi lahat ng bayani ay nakikita. Minsan nasa tricycle sila, nasa jeep, nasa motorsiklo, nasa kalsada, at minsan ang kailangan lang natin ay huminto sandali, makinig at kilalanin ang kanilang kwento. Ito ang Bagani ng kalsada. Hindi lang natin ipinapakita ang mga taong nasa kalsada, pinapakita natin kung sino sila, kung para kanino sila nagtatrabaho, at kung bakit patuloy silang lumalaban. Ako si Mike, at ito ang Bagani ng kalsada. Ikaw na nagmamaneho ng jeepney sa kalsada, puno ng usok pero di nagre-reklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, sa bawat kwento, Bagani
Pagani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pagani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Kahit ulan o init, tuloy-tuloy ang pag-ibig. Para sa mesa'y laging may pagkain na nakaluto. Sa bawat daang tinatahak, sa bawat pawis na pumapatah. Pagani ka, hindi ka nag-isa. Pagani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pagani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Sa araw ng laban, ikaw ang aming ilaw. Pagani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Pagani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pagani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Delivering the biggest stories and news that matters most Monday to